Hey there mga my loves, Taurus! Thank you po sa inyong walang sawang suporta and hi and hello sa mga new subscribers. Ako po si Yan, welcome tuloy. At sa mga returning viewers, thank you po sa inyong walang sawang support. At yan nga mga babes, kung hindi niyo pa po notice, meron pa po tayong other channel. The link is down below sa ating description box. Kaya kung interesado kayong tumambay dyan din, see you there! So yun nga mga babes, alamin natin. Ano ba itong mga dapat mong paghandaan. So, we're gonna listen, no, sa kung ano yung gustong sabihin sa inyo ni universe at ng angels and guides ninyo right here. And also, no, yung inyong mga ancestors, no, na posibleng gusto ring magbigay ng additional messages, no, para mabigyan kayo rito ng signal or advices. So, let's see ano yung mga bagay na dapat mong paghandaan, Taurus. So, this is for my Taurian people. Wala tayong gender, babae, lalaki, LGBT. Lahat kayo welcome. Cross-watchers ni Taurus, of course, welcome din kayo. Pwede nyo rin pong i-flip yung roles if you want. And at the end of the day, huwag nyo kalimutan na may free will kayo na free nyong gamitin anytime, anywhere. Ano yung mga bagay na dapat paghandaan ni Taurus? Maraming salamat, Archangel Michael, together with the angels and guides and ancestors of Taurus. Messages na dapat paghandaan ni Taurus. This is for my Taurian people. Taurus. Okay. So, nakaramdam ako ng parang pagod sa kamay. Siguro may tapos na dyan na gumawa ng gawaing bahay, naglaba, nagluto, nagplancha, mga ganun. O pwede rin naman na meron kayong ginawa na like something to do with your hands, no? Kung saan nakaramdam tayo ng tiredness, no? Yan. So, wag muna kayo magbabasa mga babes ng inyong hands right away, no? Kapag ka pagod kayo, no? Pahinga muna bago magbasa. Bakit? Kasi mapapasma kayo, no? Or pasmado, mga ganun. So, let's see. We have here Aquarius, autocracy, country, ruins, death, plan, and beauty. Hmm. So, Taurus, ang nakikita ko dito mga babes, no? You could be dealing here with someone who is an Aquarius, okay? But doesn't have to be. Baka may Aquarius lang siya sa kanyang natal or birth chart, no? So, you could be dealing with any zodiac sign naman, no? Pero maaaring nakuha natin yung Aquarius kasi mukhang marami-rami sa inyo yung meron siya nun. Pwedeng alam ninyo or hindi ninyo alam, no? Kasi meron pa tayong other placements, no? Maliban sa ating mga zodiac signs talaga, no? So, nakikita ko dito, no, na meron ditong energy kung saan um, meron kayong makaka-encounter, no, na isang person na possible na matalino, no, and parang boss type of energy yung datingan niya. Pero kapag ka nakilala mo na siya more, marirealize mo, no, na siya yung klase ng energy na, mabait pala siya. Okay pala siya. Akala ko masungit siya, akala ko suplado siya, akala ko suplada siya. Bakit? Kasi yung tinataglay niya ditong energy is posibleng siya ito na puwedeng less lang yung friends niya or few lang yung mga people around him or her, no? Puwedeng few lang yung mga friends or mga ka-close niya rito, no? So, may ganong energy. Possible na mataas yung katungkulan nito because of this autocracy. Ang ibig sabihin kasi niyan mga babes, no, someone who is with authority, someone na may position probably, no, higher position. At yung iba, pwedeng may background siya ng politics. So, posibleng, minsan na siyang tumakbo bilang governor, bilang barangay captain, congressman, or sa politiko, sa politika I mean, no? So may gano'n. May iba naman puwedeng may background dito ng military or police pagka,
authoritative yung datingan. Pero yung iba, posibleng boss, mataas lang yung posisyon sa kumpanya at posibleng business owner din siya or baka may-ari siya ng isang company. Yan yung nakita ko rito, no? So, others could be thinking na this person here is someone na hindi pala kwento, hindi pala kaibigan, no? May pagkamasungit, mahirap i-approach, no? Hindi ganun kadali malapitan, and all of those negative na naiisip nila. So, posibleng maitalaga ka sa kanya or mailagay ka under his or her supervision. So, posibleng makatrabaho mo siya directly. So, may communication ako nakikita sa pagitan ninyong dalawa at may chance na posibleng sa loob ito ng workplace mangyari. So, this is someone here who is smart, intelligent, and someone here na very independent. So, nakita ko siya dito mature guy, mature woman, no? So, nakita ko dito may lumalabas ditong energy, no, na may pagka-soft yung kanyang energy, lalo na when it comes to his or her mom. Yan, no? So, love na love niya dito ang kanyang mom. Yun yung nakita ko dito. And for some reason, this person keeps on thinking about his or her hometown. So, parang gusto niya nang bumisita doon or iniisip niya na bumisita doon, no? Or, iniisip niya, yung iba naman, iniisip dito mga babes, na posibleng next time na bumisita siya ron, sana meron na siyang ipapakilalang future spouse. Yan, yung nakikita ko dito. So, looking for future spouse na rin tong person na to. No? Pero yun nga, yung iba medyo ilag sa kanya kasi iniisip, masungit siya. Tsaka parang puro lang siya libro, puro lang siya rito trabaho, puro lang siya rito business, workaholic, may ganun yung iniisip sa kanya ng mga tao. Kaya siguro may mga ilag na lumapit sa kanya rito. No? Tsaka yung iba kasi parang iniisip nila rito baka may initin din yung ulo niya, no? Or baka perfectionist siya pagdating sa work no, or whatever na may ganun. Tingin ko hindi naman. Kasi pag work, syempre hindi natin kailangan maglaro. 'Di ba? Kailangan seryoso. Lalo na kung siya yung may-ari niyan. Kung negosyo yan, 'di ba? So, nakita ko dito na maaring by nature, natural niya na nagalawan yung tahimik lang, no? Tapos gusto niya mag-focus dito, lalo na negosyo niya yan. So, gusto niya yan ay maging maayos. Ano, yun nga. Pero iniisip ng iba, hindi siya ganun ka-friendly, may mga ganyan. And for some reason, I'm getting number 7. So, number 1, ang nakuha kong mensahe doon, no? This person right here, no, with the strong number 7 is a spiritual number. Angels are sending you signs right here, no, na this person here is not someone na makikilala mo lang just by accident or daan lamang or magpa-pass by lang sa'yo. But this is the person here na ikaw yung dadalhin niya, no, sa kanyang hometown, no? So, in short, ikaw ang magiging niya ritong future spouse. And for some reason, nakita tayo ng malaking body of water, so maaaring ito ay tawid dagat, malaking body of water, no? So, either by boat, by land, or by air, basta may madadaan ng malaking body, no, of water. Yun yung nakikita ko dito, no? At for some reason, isa sa mga landmark na nakikita ko, malapit ang kanilang hometown. Dito magkarasin sa lahat. Malapit ang kanilang hometown sa isa sa mga kilalang tourist spots. Yan, no? Pasyalan, mga ganun, no? Or nabibilang sa mga kilalang pasyalan, tourist spots. Yan, no? So, maliban dyan, no, sa isang magandang mensahe na yan about your love life, nakita rin po ko dito, no, ng energy na posibleng meron dito sa inyo na mag-try ng mga bago, lalo na kung pag-uusapan yung sarili mo. Bagong hairstyle, bagong haircut, bagong hair color, bagong hairstyle. Nabi ko ba yung hairstyle? Yeah, bagong haircut, no? Alam mo kasi ganito yan eh. Alam mo, mag-iiba yung itsura ng mukha mo pag iniba mo yung haircut mo. Kaya sasabihin ng iba, nagpaano ka ba? Pero yung totoo, binago mo lang naman yung haircut mo. Kasi iba yung nagiging itsura ng face mo once na naiba yung hair mo. Kahit nga yung pag-iba lang ng hair color eh. Mapapansin ng iba, parang iba yung ano mo, pero talaga nagpakulay ka lang ba ng buhok? Kasi parang feeling ko na iba rin yung shape ng face mo.
Yan 'no, may mga gano'n. So, in short, yung makukuha mo ditong bagong hairstyle, haircut mo, babagay sa'yo rito 'no, at saka mapupuri ka pa lalo kasi with the beauty, parang perfect or, yun nga 'no, babagay sa'yo and you will receive a lot of compliments. Plus, this is something here that you probably do not know. Madadagdagan pa rito yung mga gustong makipagkilala sa'yo. At kung ikaw naman ay nasa loob na ng isang relationship 'no, mas mai-inlove pa sa'yo ang iyong person at mas magiging proud siya sa'yo rito na parang, "O 'di ba, ang ganda-ganda lalo ng girlfriend ko." 'Yan oh, "O 'di ba, ang gwapo-gwapo lalo ng boyfriend ko 'no, ang swerte mo sis." 'Yan oh, yung mga gano'n. So, yung iba hindi lang haircut 'yan, yung iba maaaring try niyo rin yung mga trendy ngayon, yung kagaya nung mga ano yun, gel or mga nails na mga design, cute designs 'no, yung mga nilalagyan ng mga parang mga what's that? Mga charms, 'yan 'no. Yung sa nails mga uso ngayon bago 'no, mga gel-like, glossy type, may matte type, 'yan. Or yung iba baka mag-try kayo bumili ng mga makeup 'no, or, new sets of skincare na mga products, 'yan. Or yung iba naman possible na kayo ay mag-try ng mga skincare routines 'no, pumunta sa mga skincare clinic, yan nakikita ko dito. Or yung iba simply just buying clothes 'no, yung maiba naman. Basta nakikita ko dito na parang wala naman kayong as in talagang masyadong gagawin sa sarili mo pero mas lalo kang maggo-glow up, mas lalo kang gaganda, mas lalo kang gagwapo, hindi lang sa paningin mo babes 'no, kundi pati sa paningin ng lahat ng makakakita sa'yo, 'yan 'no. So, maliban diyan 'no, nakakita rin ako rito ng energy kung saan posible ritong merong nabo-broken hearted sa'yo, 'yan. Single ka man ngayon o hindi, yes, you heard it right, kahit hindi, meron akong nakikita rito na parang sobrang laki ng agwat ng edad niya sa'yo na parang sabihin natin na parang kung titingnan wala tayong age dito ha, pero babanggitin ko 'to kasi very strong. Wala tayong age dito pero may nabo-broken hearted dito kasi mukhang may nagkakagusto sa'yo na puwedeng doble yung edad mo, doblehin mo yung edad mo. Okay. So, posibleng parang tatay mo na 'to, nanay mo na 'to, tito mo na 'to, tita mo na, yung age gano'n, gano'n, gano'n 'no, or puwedeng lolo mo na, lola mo na yung age, mga ganyan. Pero nagbo-broken hearted siya sa'yo dito 'no, kasi this is someone here 'no, na parang na-inlove siya sa'yo rito pero ikaw, mga babes 'no, ayaw mo ng someone na sobrang tanda na parang kasing edad na ng parents mo or ng grandparents mo. Yun yung energy nito. Maybe these are for few viewers right here or yung iba naman 'no, mga babes 'no, puwedeng hindi mo 'to kilala pero posibleng, ikaw ito na nakikita niya 'no, na may ini-entertain kang iba, 'yan 'no. Alam ko yung iba taas kilay dun sa parte na yun 'no, pero yung nakita natin dito na may nagkakagusto sa inyong doble o higit pa ang edad sa inyo, 'yan. So, may gano'ng energy na kung meron kayong napapansin 'no, 'yan. So, maliban diyan sa mensaheng yun na hindi magre-resonate sa lahat, mag-ingat din kayo kasi nakikita ko rito mga babes 'no, na meron ditong plano na posibleng pakasalan kayo at maaaring ito ay something here na hindi mo inaasahan na mangyayari sa araw na yon. So, lalo na dun sa mga may partner niyo diyan 'no, nakikita ko rito 'no, na mas masusungkit pa ng inyong person ang inyong heart 'no, dahil wala siya ritong ibang nanakawin kundi ang inyong matamis na oo. So, nakikita ko rito mga babes 'no, na kayo ay for the next months magsusukat na rito 'no, ng inyong mga wedding attires, wedding gown, suit and tie 'no, at iba pa na mga aasikasuhin sa kasal, mga all about marriage ang pag-uusapan, yun ang nakita ko dito. So, someone here is ready na ang kanya ritong bulsa, ang kanyang purse, no? Just to be with you sa tinatawag na forever. While he's pertaining or she's pertaining, wala tayong gender, LGBTQs, of course, welcome din kayo. Ang ibig lamang niya sabihin ay kasal, ready na siya for kasal, and
for the wedding ceremony, 'no. So, gusto niya tumira kayo 'no sa isang maayos na lugar, yung tahimik at yung, um, wala yung mga negativities 'no. Parang may mga kapitbahay pero hindi yung energy na dikit-dikit yung mga kapitbahay or whatever na gano'n. Parang yung gusto niya dito is kunwari manilahan kayo sa isang, subdivision, mga gano'ng klase ng energy 'no. Yun nakikita ko rito, 'yan. Yung hindi stressful yung environment, ni nakikita ko rin dito 'no, na mag-ingat lamang kasi nakikita ko dito na posibleng meron ditong energy kung saan possible na meron ditong kunin sa'yo, like literal na kunin. Kaya bantayan mo yung mga gamit mo, okey? At ito ay isang klase ng hindi pangkaraniwan na pangyayari. Kasi paanong pangkaraniwan ba? 'Di ba 'pag pangkaraniwan, 'pag may naiwan ka sa kinainan mong restaurant, matic baka may dumampot nun, pampublikong lugar yon. Ilang segundo lang 'no, 3, 2, 1, poof, wala na. Kung wallet man naiwan mo or, cellphone, 'di ba, gadget, 'di ba? Pero ano ba yung mga hindi pangkaraniwang lugar na mawawala yung gamit na importante sa'yo, kagaya ng bahay. Sa loob ng bahay ninyo, posibleng may malikot ng kamay at posibleng merong mawala ritong gamit na importante sa'yo. It's either alahas yan or it's either pera, yan. Kaya naman, mas maganda no, mga babes na madali niyo na lang yan with you always or gumawa kayo ng sikretong taguan kasi kahit sa loob ng bahay, hindi safe ang mga gamit mo. Yan. So, these are all the mga importanteng mga dapat ninyong, pakaabangan no, or paghandaan. Taurus, maraming salamat sa oras mo and muli ako po si Yan Sarang Neo Love and Light. Ayan.